Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Let me tell you, President, kailan darating si Madam? Uminom na tayo nang hindi na siya hinihintay, di ba? Itinaas ni Scar ang baso, ngunit hindi niya ito ininom, ngunit tumayo sa kinaroroonan niya, hawak ang baso at sinabi. Tumango rin si Piyuan. Oo, Master, nasaan ang asawa ko? Payma daw, ngayong gabi ay nanalo tayo ng isang malaking tagumpay sa ngayon, paano tayo makakainom muna kung wala ang asawa ni Master? Ngumiti si Han Sanchen, kaming 5 malalaking lalaki ay umiinom, ano ang hinihiling mong gawin ng iyong asawa? Sa isang salita, lahat ng 4 na pares ng mga mata ay tulala. Ano ang ibig sabihin? Hindi ba kay Ivory ang upuan na ito? Kung gayon, sino pa ang pupunta sa pribadong silid na ito upang uminom sa kanila? Matapos ang pag-iisip ay wala silang nakuhang dahilan. Lungang ay rewarding, at silang 4 lang ang kwalipikado sa round na ito. Kung tutusin, sa harap ng digmaan, silang 4 ay laging nangunguna at hindi nagpapahuli. Hindi naman exaggeration para sa kanilang 4 na sabihin na sila ang unang nakaligtas hanggang ngayon. Kaya, lumitaw ang problema dito. Dahil walang sino man ang maaaring ihambing sa kanila, walang sino man ang kwalipikadong umupo sa kanila sa kasanayang ito. Status na lang ang natitira. Ngunit sa katayuan, ang 4 ay general din, 2 executive, at 2 apprentice. Masasabing sila ay kasalukuyang nasa ilalim ni Han Sanchen at higit sa iba. Maliban kay Ivory, silang 4 ay walang maisip na iba pang posibilidad. Leader, with all due respect, sino pa ba ang pwedeng pumasok sa kwartong ito maliban sa asawa ng leader na qualified? Hindi, inimbitahan mo rin si Luo Jin, ang Panginoon ng Yetian City, tama ba? Although he did help USA beat, in the final analysis, he was just favoring US for his own benefit. Bagamat may merito siya, hindi ito kasing husay ng mga kapatid sa cavalry regiment. Tumango rin si Piyuan. Oo, kung makapasok man siya at maupo rito, sino sa regiment ng mga kabalyerya ang hindi makakapasok? Hindi namin ba-invito ang iyong desisyon, guro, ngunit panahon pa ng digmaan. Bagamat mayroon kaming maliit na tagumpay, ngunit, kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kaya hindi imposible na tayo ay magdiwang sa maliit na paraan, ngunit dapat din nating isaalang-alang ang damdamin ng mga kabalyerya. Siyempre, naiintindihan ni Han Sanchen ang mga salita ni Piyuan. Maraming kapatid mula sa regiment ng kabalyero ang nagtatanggol pa rin sa lungsod. Naiintindihan naman ng mga executive na magtipon-tipon para magdiwang, pero kung makasali man ang mga tagalabas, ano ang nararamdaman nila sa kanilang mga puso? Natatakot ako, walang masaya diba? Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, okay, huwag mo nang pag-usapan iyon, sa tingin mo ba, ako, Han Sanchen, ganun ba kabulag ang tao? Dahil naglakas loob akong ayusin ang posisyong ito, natural na nangangahulugan ito na maaaring may kwalipikadong umupo dito. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras, inom muna tayo. Pagkatapos ng mga salita, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay at diretsyong uminom. Napakamot si Daoskar sa kanyang noo, parang isang nalilitong monghe na si Zhang Er. Ano ang sitwasyon? Kwalipikado silang dumating, at kailangan nilang maghintay na dumating, hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. Gayunpaman, nang makitang nagsimula ng uminom si Han Sanchen, alam nilang itinaas ng 4 ang kanilang baso at nagpatuloy sa pagkain at pag-inom kasama si Han Sanchen. Ngunit ang higit na nagpalungkot sa ilang mga tao ay ang susunod na oras ng pag-inom ay tumagal ng halos 1 oras,
ngunit mula noong oras na ito, huwag mag-isa kung ang bisita ay dumating o hindi, ito ay para lamang na gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Ngayong gabi, nanahimik si Han Chen. Sa wakas, marahil ito ay isang maliit na lakas ng loob pagkatapos ng ilang baso ng alak, o marahil ito ay pag-usisan na labis na nalilito sa kanila. Sa ilalim ng tingin ng iba pang tatlong tao, ibinuka ni Scar ang kanyang bibig, "Leader, pagkatapos nating mag-chat, mas marami ang tao. Oras, kapag tapos na ang laban, kahit na hayaan mo kaming makipag-usap sa iyo ng ilang araw at gabi, hindi na ako magsasabi ng iba pa. Pero ngayon, kaya mo ba?" Nagkunwaring tanga si Han Sanchen at sinabing, "May magagawa ka ba?" "Oh, alam mo kung ano ang tinatanong ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong itanong." Si Han Sanchen ay nasa mabuting kalooban, at nagbiro patungkol kay Scar. "Oh, gumuho, bakit biglang gumuho ang mga ito? Huwag gumamit ng anumang mga natural na sakuna, hindi ko kayang lokohin ang mga natural na sakuna sa 3 taon, kaya huwag mo akong subukang lokohin." Ngumiti si Han Sanchen, "Hindi ko sinasadyang lokohin ka, ngunit walang silbi na tanungin mo ako ng tanong na ito, dahil hindi ako ang may kagagawan nito. Hindi ikaw. Sino yon? Halika, matanong mo sa sarili mo." Pagkahulog ng mga salita ay halos sabay na napalingon ang apat. Gayunpaman, mahigpit pa ring nakasara ang pinto. Napabuntong hininga silang apat at tahimik na nakinig. Gayunpaman, huwag mong sabihing may gumagalaw sa labas ng bahay, kahit konting hangin ay hindi maririnig, sobrang tahimik na halos maririnig mo na. "Leader, totoo naman na hindi mo ako niloko, pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong paglaruan ng basta-basta. Ano bang nangyayari dito? Wala naman dito sa labas." Ngumiti si Han Sanchen, itinuro ang pinto, at sinenyasan siyang buksan ito. Mabilis na bumangon si Scar, lumakad, binuksan ang pinto, at tumingin sa labas. Walang tao, wala talagang tao. "Leader, pinaglalaroan mo ba ako? Sinong nandyan?" Bahagyang umiling si Han Sanchen, "Paano kita makikipaglaro? Sa katunayan, hindi lamang siya dumating, ngunit binuksan mo ang pinto." "Binuksan ko yung pinto, pumasok pa siya." Nakaramdam si Scar ng pananakit ng ulo, baka nagbukas siya ng pinto para sa isang multo. Bagamat ang mga magsasaka ay hindi natatakot sa mga multo, ang mga multo ay hindi namamalayan na nakakaramdam pa rin ng panginginig sa mga tao sa likod. Huwag na nating banggitin, baka naman inimbitahan siya ni Master na maging ghost soldier. Tanong ni Piyuan. Tumango si Haijin, ang kinaroroonan ng ghost soldier ay mali-mali at mahirap hanapin, ngunit maaaring ito ay isang ghost soldier. Tanging mga multo ang makakarating dito na napapalibutan ng mga lalaking nakaitim, at ang mga multo lamang ang maaaring makalusot sa larangan ng digmaan ng tahimik at humarap sa isang nakamamatay na suntok sa kaaway. Sa makatuwid, kahit na ang Scar ay maaaring biro lang ngayon, ito ang pinakamalaking posibilidad para sa lahat. Mukhang may ganoong posibilidad. Si Scar mismo ay tumango. Bagaman hindi tao ang magsabi ng masama tungkol sa iba sa likod ng mga tao, hindi ito nangangahulugan na okay na magsabi ng masama tungkol sa mga tao sa harap ng mga tao. Nakangiting saway ni Han Sanchen, lalo na, "Akin pa rin ang taong ito, friend." "Scar, if you weren't mine, would you believe that I kicked you out?" Siyempre naniwala si Scar, pero ngayon ay napatingin siya sa upuan, at wala namang tao sa bakanteng upuan. Posible kayang invisible pa rin siya. Pero, kahit kaya niya, hindi kami tanga. Lagi siyang may hininga, diba? Maaaring hindi natin nararamdaman ang presensya ng isang master tulad ng pinuno, ngunit karamihan sa atin posible pa rin. Kakaibang sabi ni Scar, sa simula hanggang sa huli, hindi niya sinasadyang itago ang sarili niya, hindi mo lang siya napansin. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap, at pagkatapos ay tumingin sa upuan, "Pakiusap, itigil ang pangmomolestya sa kanya, Commander, siya ay isang malaki at 3 magaspang, nilalaro mo siya hanggang sa mamatay ng ganito, hindi niya alam kung ano ang nangyayari." "Okay." Isang malutong na boses ang sumagot. Kaagad pagkatapos, isang bagay na halos hindi makilala sa mata ay umakyat mula sa mga binti ng mesa, dumaan sa tablecloth, at dahan-daang tumayo sa baso ng alak. Ang baso ng alak ay puti lahat, ngunit iyon lang. Noon lamang napagtanto ng lahat na may maliit na itim na lugar sa baso ng alak.
Kung titingnang mabuti, si Pei Yuan ang unang natulala, Ant. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, to be precise, ito ay Ant-Man. Ant-Man. Is this considered a human? I don't mean to offend, pero ang laki nito parang mas maliit pa sa ordinaryong langgam. Lumapit si Scar at tumangala hindi napigil ang magreklamo ng kontrabida. Oo, kung tutusin sa laki, bagamat ang Ant-Man sa kanyang harapan ay nagdala ng mga langgam at tao, ang kanyang sukat ay talagang hindi kasing ganda ng mga ordinaryong langgam. Lahat, paano ito? Isang bagzo ng itim na hangin ang dumaan, at nawala ang itim na bahagi sa baso ng alak, napalitan ng langgam na halos kasing laki ng aso na nakatayo sa harap ng mesa. Gayunpaman, kumpara sa mga ordinaryong langgam, siya ay nakatayo sa hugis ng isang tao, medyo parang langgam at medyo tao. Umaasa ako. Nagulat si Scar. Halatang gulat din ang tatlong taong malapit sa Hai, at saglit na mahirap makawala sa gulat. Master, anong nangyayari dito? Ikaw, masabi mo sa amin dali, 10,000 tao talaga ang sabik sa kamatayan, sabi ni Pei Yuan. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Ant-Man, hayaan mong magpaliwanag ang commander. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Ant-Man at umupo sa bakanteng upuan. Why should Han Enren be so flattering? We came here this time just to repay our kindness. Babayaran mo ang pabor. Sabay-sabay na tanong ng tatlo ni Daoskar. Hindi ito ipinaliwanag ni Ant-Man, ganoon din si Han Sanchen, nagkatinginan lang ang dalawa at ngumiti, kilala ang isa't isa at iginagalang ang isa't isa. Kung hindi dahil sa tulong ni Daxi Han noon, siguro, hanggang ngayon, naninirahan pa rin tayo sa tigang sa ilalim ng lupa, hindi pinapansin ang liwanag ng araw, at inililigtas ang ating buhay. Siyempre, wala ang katawan ko ngayon. Ang kaibahan sa unang pagkikita namin sa ilalim ng lupa ay ang katawan ng Ant-Man ay medyo mas maliit, at kahit na ang mga linya ng kalamnan ay hindi na malinaw tulad ng dati, ngunit ang nakikita ni Han Sanchen sa mata ay ang katawan ng Ant-Man ang estado ay higit na mas mahusay kaysa sa dati. Mayroon ding mahinang malusog na glow sa kanyang katawan. Kaunting effort lang, wala nang dapat ipag-alala. Ikaw kasi, todo-todo sa akin para suportahan ako this time. Hindi ko talaga alam kung paano magpasalamat kay Han. Sabi ni Han Sanchen, you are welcome, benefactor. Kung may gagawin ka, may gagawin tayo. Noong naghiwalay tayo noong araw na iyon, minsang sinabi sa iyo ng Ant Queen na basta may kailangan ka, tumawag ka lang, at tiyak na tutuperin ng Ant Clan natin ang misyon natin. Sabi ni Ant-Man. Sa katunayan, sa simula pa lang ng labanan, handa na si Han Sanchen na humingi ng suporta. Bagamat baliw siya, siguradong hindi siya yung tipong baliw na kahit sino ay mabaliw, pero ang ganitong kabaliwan ay dapat base sa katwiran, kung hindi, ang walang utak na kabaliwan ay magmumukha lang siyang tanga. Ilalagay ka lang nito sa mahirap na sitwasyon. Siyempre, imposibleng magkamali si Han Sanchen. Dahil ang kabilang partido ay umalis ng 3 araw bilang isang deadline, at ang lugar na ito ay malapit sa Burning Bone City, dapat ay umuulan. Pagkatapos ng 3 araw, may isip ni Han Sanchen ang kabayo ng hukbo pagkaraan ng 3 araw. Gayunpaman, kailangang aminin ni Han Sanchen na akala niya ay maraming kalaban, ngunit ang hindi niya inaasahan ay magkakaroon ng napakaraming kalaban. Matapos mahulaan kung gaano kahirap sa loob ng 3 araw, alam ni Han Sanchen na kahit na kaya niyang maglaro ng paulit-ulit na umaasa lamang sa mga baraha sa kanyang kamay, hindi pa rin niya maiwasan ang pagtatapos. Iyan ay kabiguan. Sa makatuwid, kailangan niya ng ilang suporta. Ang mga miyembro ng League of Mysterious People ay matagal nang kumikilos ng hiwalay sa kanilang sarili. Kung ito man ay upang pigilan ang buong hukbo mula sa pagkalipol o upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga kaguluhan, bagaman ang mga layunin ng dalawang alon ng mga tao ay pareho, ang kanilang mga direksyon ay ganap na magkasalungat. Sa makatuwid, ang paghiling sa kanila na suportahan ang kanilang sarili ay isang malaking problema sa sarili nito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay hindi gaanong makatuwirang tawagan sila pabalik. Napakasimple din ang dahilan. Alam ng karamihan ang pagkakaroon ng kanilang hukbo. Kaya naman, hindi maiiwasang titigan sila ng iba para bantayan ang kanilang suporta. Mabuti kung hindi sila gagalaw, ngunit kung sila ay gumalaw, siguradong sisalaki ang kalaban.
Sa oras na iyon, kitang-kita ang resulta. Malayo sila sa suporta, at kapag naharang sila, kailangan nilang mag-alala tungkol sa kanilang pangangailangan para sa suporta, at sa parehong oras ay kailangan nilang harapin ang mga kaaway na dumating upang harangan sila. Upang madagdagan ang mga nasawi sa mga kapatid, ang susi ay hindi nila masuportahan ang kanilang sarili. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang pinakamagandang bagay ay syempre na ang isang hukbong pampalakas na hindi mapapansin ay maaaring sumugod. Naisip ito ni Han Sanchen, at sa wakas ay nagpa siya na ilagay ang target sa likod ng Ant-Man. Ayaw niya talagang guluhin si Ant-Man, total wala naman siyang naisip na kapalit sa pagtulong niya kay Han Sanchen. Ngunit kung isa sa alang-alang ni Zon ang isyong ito mula sa isang makatwirang pananaw, makikita niya na sila lang ang napiling kailangan ni Han Sanchen. Para sa isa, walang nakakaalam na mayroon sila. Ang pangalawa, at pinakamahalagang punto, ay ang partikularidad ng kanilang mga katawan. Langgam, gaano ito kalaki? Kahit 10,000 basta handa silang itago ang sarili, mahihirapan silang hanapin ng mga ordinaryong tao. Ito ay tiyak na dahil mayroon silang katangiang ito na, sa ilalim ng mahigpit na pagtatanggol ng kaaway, sila ay malamang na pumasok sa suporta ng tahimik at walang anumang hadlang. Siyempre, mayroon ding mas malalim na pakinabang, dahil mahirap para sa kaaway na magbantay laban sa kanila sa totoong kahulugan, kaya kapag lumitaw sila, dapat silang puno ng mga sorpresa at takot. Naturally, ang estratehikong epekto na natamo nito ay dapat ding ang pinakamahiwagang. Having said that, the four scars finally understand. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!